Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong ebanghelyo, ating pong narinig kung paano po ang Panginoon ay kinu-question saan ba nanggaling ang kanyang authority, yung kanyang kapangyarihang magpahayag, no? Ito pong ebanghelyo nito ay nagsimula po doon sa chapter kung saan si Jesus ay pumasok po doon po sa loob ng Jerusalem o yung triumphant entry to Jerusalem, kung saan maraming pong mga Hudyo, yung mga tao po may posisyon, may kapangyarihan, mga Pariseo, mga may sinasabi sa lipunan, ang medyo tumaas po ang kilay. Kung kaya siguro itong mga Pariseyong ito, sila po yung nagsabi na ano ba ang iyong kapangyarihan para gawin mo ang lahat ng ito. Siguro bago po tayo mag-delay tungkol doon ng mga
sa tanong ng mga Pariseo at kayo din po sa sagot ng ating Panginoon, maganda atin pong mapaalala na, alam niyo po ba, last year, 2023, lumabas po ang isang survey tungkol po sa nangyari pong corruption sa buong mundo o yung corruption index. Out of 180 countries, ano po ang pinaka-corrupt at ano po yung pinaka-least na corrupt na bansa? Ang lumabas po doon, ang least corrupt na bansa ay nasa Denmark, tapos po Finland, and then New Zealand. At nakalungkot, yun pong nakitang pinaka-corrupt na bansa ay ang bansa pong Somalia. Sa Somalia po kasi, ang lahat ng transaksyon daw halos merong padulas. Meron kang extra na kailangang bayaran para lang yung serbisyo na yung hinihingi at kailangan ay matanggap mo. Kailangan mo na maglalagay ka. Nakakalungkot po, no? Pero ang Pilipinas, pang ilan? Nasa around 116 po tayo, 118, no? Hindi naman ganoon kakulilat at di naman ganoon kataas. Pero ang nakakalungkot, tayo po ang isa sa pinaka-Kristiyanong bansa sa buong mundo. Sa Southeast Asia, tayo po ang nag-iisang Catholic country. Pero naroon po tayo isa sa mga medyo hindi po kagandahan ang ating status when it comes to corruption. Every Sunday, no, almost 80% po ng mga Katoliko sa bansang ito, at least kahit yung mga Kristiyano pa rin po naman tayo, no, all of us, or most of us, would be listening and hearing about the gospel, about yung turo po ni Kristo, tungkol po sa kanyang mga paalala sa atin at paanyaya pong magbago. Pero sa kabila po ng mga turong ito, marami pa rin mga Pilipino, mga Kristiyano, mga Katoliko, ang tila hindi po nisa sa buhay ang kanilang pananampalataya. They say, truth will set you free. Malaking bagay daw po ang katotohanan sa atin. Pero ang totoo po niyan, truth can never do something for you unless you live according to the truth. Ang sabi po sa katekismo po ng ating simbahang Katolika, we are being asked as Christians, as Catholics, to know, to love, and to serve God. Hindi maaaring hanggang to know lamang because that faith will not bring you anywhere at all. Kailangan po yung pananampalataya after knowing the truth, after knowing what is your faith, kailangan ito mag-udyok sa iyo, mahalin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Diyos, at kayo din sa iyong kapwa. Mga minamahal na kapatid, marami sa atin siguro nakapag-aral, o at least may mga natapos po tayo. Marami sa atin, maraming nabasa, no? Marami tayong narinig. Pero yung mga bagay na ito, I'm sure mga ganda, maayos, pero ilan po dito sa mga bagay na mga ganda ang ating pong naisa sa buhay? Sabi nila, hindi sapat na mayroon kang sabon o toothpaste o shampoo para ikaw ay bumango. Kailangan gamitin mo ang katotohanan pong mayroon tayo, ang mga bagay na tama, matuwid, hanggang saan lang ba umaabot sa ating buhay. Baka matapos marinig, tapos na. May mga misa tayong pinupuntahan, no? May mga homilya, mga sermon, mga pagnilay tayong narinig. Pero after marinig, ang mga magandang bagay bang ito ay ating pong nasa buhay. Mga minamahal na kapatid, yes, truth will set you free if you let truth be lived in your life. Otherwise, truth will have no power. Kaya ano po ngayon, tayo pong sama-sama mag-pray, kayo po ay yumuko, habang tayo pong lahat ay ibinibless na nawa tunay nga ang katotohanan ay umiral sa ating pong buhay at sa ating pong komunidad. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong pagbabasbas, pagpapala, ikaw na bukal ng katotohanan. Nawa ang lahat ng katotohanan, magandang bagay, magandang turong kami narinig sa iyo mula sa Biblia, mula sa iyong mga panalita, mula sa simbahan, mula sa mga bagay na pinapanood namin at narinig namin, ay hindi lang matili sa aming tainga na narinig. Nawa ito rin ay bumaba sa aming puso. Nang sa gayon, maisabuhay namin ito, mapanibago ang aming buhay. At kayo din, lumabas sa aming mga kamay na nawa makapaglingkod at makatulong kami sa aming kapwa. Kaming lahat yung basbasan na nawa ang aming pananampalataya ay tunay nga ay maisabuhay. Ang lahat ng ito, ang nadalangin sa iyong ngalan, Panginoon, buhay at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen.
At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.